Hello mga ka-uploader sa Pilipinas Market! Welcome back to my channel. Maraming salamat sa inyo mga viewers at ating mga subscribers. Meron tayong viewers dito sa Mary Mart na video, 29, pero hindi naman nag-subscribe. Bakit kaya? Kung bago ka pa lang sa aking channel, pakipindot naman ang bell button at saka subscribe naman para lumago ang ating channel at marami tayong maabot sa mga Pilipino. So pag-usapan natin bakit umangat si Now kahapon. Anong nangyari kay Now? Bakit nagsisisi ako na bininta ko si Now? Ay nako, Now, bakit ngayon ka lang? So si Now, ang Philippine stock market mo na bagong lahat ay nag-close yan ng 5961 at 0.69%. Yahoo! Sana tuloy-tuloy na to na mag-green-green, green grass po, magbalik tayo ng 6,000. Kasi, ewan ko anong balita, bakit Friday ngayon, pero nagsitaasan ang mga blue chip, Kadalasan kasi, pag Friday, magbintahan yung mga foreigners. Pero sa ngayon parang pakiramdam ko ay bumalik o namimili ang mga mga foreigners sa blue chip kasi murang-mura, So, yung mga ano-ano na yan. So, tara na. Pag-usapan natin si Now, mga ka-offloader sa Pilipinas market. Dati, may hawak tayo kay Now from 2.21 to 182, 1.53, 1.57, 122, hanggang nag-0.91. Ang problema, bininta ko kasi nanawa ako sa hintay kasi binili ko doon sa kabila na stock, So kailangan ko ng pira, so sabi ko parang wala na pag-asa itong Now kasi ang duda ko kasi ni Now ay itong 0.30 ang susungkitin niya. Sabi ko kasi nung bininta ko siya, si Now nandito na kasi sa baba Yan nag-action na kasi siya ng from dito. Tapos nag-pull down siya, tapos nag-pull back. Bumalik naman, pero sabi ko wala na to, parang malayo ng nito, mag-down na. So, kaya bininta ko na lang siya. Dito bininta ko siya ng 0.56. Ang problema, umangat siya noong Huwebes. So, anong balita? Bakit siya umangat? So, yun yung diyan, sa dito talaga, pagtigaan mo lang talaga, piso cost averaging mo lang talaga ang yung gagawin. So sana kung dinagdagan ko pa siya, baka na balik dito sa 0.70. So wala tayong magawa. Ganun talaga ang pagtitrade sa stock. Minsan nagkaroon tayo ng kamalian. Pero yun lang, ay di bali babawi lang tayo doon sa kabila sa ating binili na stocks. So natalo dito tayo kay Now mga yata yun, 17,000 ang nag-cut loss ako nito. Bininta ko lang siyang palugi kasi kaysa buhusan pa ako ng todo dito sa 0.30, yun yung pag-isip ko. Dahil umangat siya, walang balita akong mahanap kay Now bakit siya umangat, So, ang nakita ko lang nung May 21, ito yung umangat siya yung disclosure lang nila, itong earning reports nila, yung sa first quarter ng 2026. So, ito yung inilabas nilang report. So meron naman silang mga current assets, mga liabilities. Ito yung nilabas nila. So yung earnings nila ay 22 million. So ibig sabihin kumita naman sila May gross expense, revenue 29 million pala. Sorry. Tapos ang income loss before tax, ito 439. Ano ba yan? Hindi tayo masyadong fundamentals, pero basta ang nakita ko, kumita naman yung medyo mababa lang kunti sa nakaraang taon. 30 million kasi yung previous year in first 3 months siya. So current year to date is 29 million, previous year. Pero ang kasi dito, year to year to date 30 million, So ngayon, first quarter pa lang, 29 million siya. Ibig sabihin nito, pag matapos yung buong taon, ay tataas pa to sa 29 at lalagpasan pa niya yung 30 million. Kasi, 29 million na nga siya ngayon pa lang first quarter, So,
ito kasi yung ano year to date niya. So bahala na kayo diyan kung tama ba yung sinabi ko, basta ganun. Kumita sila So hindi tayo masyado sa sa fundamentals, puro price action lang tayo. Basta kumita si Now, kaya siguro ito yung dahilan na bakit umangat siya noong Huwebes, nagkulay blue, bullish na bullish. Sana hindi ko bininta. Sana malapit na sana akong binakinlikan. So ngayon kasi kanina ay nag-down siya dahil Friday nga. Tapos meron tayong sell order block dito. Yung pula na yan, kung nakikita niyo yung pula, yan yung sell order block ni Now. Kaya maraming nakaabang diyan na nagbibinta na pag mahito, na sila, stop loss sila diyan. So kaya nagkabusan, Friday pa naman. So ang tanaw ko dito kay Now ay meron tong mga sikretong balita na hindi pa nilabas Baka ika nga dahil sa merong papasok na dalawang companies sa internet dito sa Pilipinas, kaya siguro meron to silang nakuhang project partnership diyan sa tawag niyan sa kanilang proyekto o mga trabaho. Kasi last May 21 din, 2025, ito yun, merong, so parang bumalik 1 year after, parang binalikan tong, baka ito yung kasi may partnership ng US government-supported cyber security and digital infrastructure programs. Baka ito yun So after 1 year, baka nagising to ulit Ito lang yung nakita kong balita kasi last year. So tumapat din siya sa 21 nung Huwebes na umangat siya. So baka yung balita na yan, nagising yan Kaya humataw siya. So maraming bumili ng mga insiders siguro to. Mga kanila lang, parang may 10 million Hindi ko nakita kung mayroon bang mga foreigners na pumasok. Pero malaki-laki Balay natin, may mga foreigners diyan na pumasok So ano bang gagawin ni Now sa next week nito? So si Nix naman. So si Now kung maganda talaga yung niya, takbo, ay maari niyang balikan itong 1.0. So pero kailangan niya i-break yang 0.83 At saka itong kasi nasa baba siya So itong yang 0.7 kailangan niya i-break yan. Dito may resistance kasi diyan. So kailangan niyang i-break yan sa sunod na linggo at para umangat siya. So sabihin natin na ganun sa Lunes papasok agad yung mga foreigners, tapos mag-anuhan sa linggo na yan, pwedeng pumunta sa taas yan si Now kung talagang mayroong balitang maganda na hindi natin alam. So ito yung problema sa Philippine stock market. Tumataas yung presyo, walang balita na lumalabas. Huli ang balita Kasi sa US market kasi minsan lumalabas ngayon ang balita. So pag open market, maraming bumibili, kaya naha-hype todo yung presyo. So ito si Now. So pagmasdan nyo lang, ang kailangan din lang naman ay kailangan mag-hold siya dito sa resistant na yan. Yung 0.60 at saka itong 0.57. Pero at least dapat sa 0.60 siya, mag-hold siya diyan kung talagang malakas siya. So kasi kung hindi ay babalik sa baba siya sa ating presyo na yan. So dapat siya diyan na ungat, kasi kung hindi ay baka pupulutin tayo ulit dito kay Now sa baba So yan lang ang ating pananaw kay Now. So now bantayan natin to sa sunod na linggo. Kaya congrats sa mga nakabalita, ay may profit na kayo diyan kay Now. So tiyaga, ganito lang talaga sa Philippine stock mga ka-uploader, na wala dapat hindi ka mawala ng pag-asa. Kung mababa ka man, nahuli ka man doon sa taas, i-piso cost averaging mo na lang. Nagawa ko na siya Nandun na sana 0.91 na yun So kunting dagdag na lang yan, mabalik na yan dito. Magtabla-tabla na sana kami. Ang problema lang, hindi ko siya nagawa tulad ni Spinix. Spinix kasi, ganito yung ginawa ko kay Spinix o Mgin, na nagpiso cost averaging din ako noon kay Spinix. At dito kasi si Spinix kasi, nagpiso cost averaging ako niyan Galing yan sa DOS, tapos
napagtiyagaan ko siya kasi meron naman siyang potensyal na angat talaga at talagang binalikan ako. Umangat at bininta ko naman siya, nag-take profit tayo at mayroon na naman ulit tayo ng hawak na 77,000. So, sayang si Now nga eh. So balik tayo kay Now. Bakit natin, singit ko lang yun si ano, no? Si Now naman, balik natin pag-analyze. So, ano bang dito? Ano bang trend line na ginagawa ni Now? May trend line siyang ginagawa eh. Itong ano na yan, i-connect natin yung dalawa. So parang para maging resistant natin yan siya ano. So yan yung ano natin, lita natin. So yan yung channel natin na buo kay Now. So nasa taas na siya. So dito yung bottom natin ilagay or dito muna. Saka na lang natin ilipat kung talagang so babantayan niyo to si Now. Kung may hawak kayo ay huwag kayong magpaligoy-ligoy na mag-take profit kay Now kasi hindi natin alam. Kasi may ginawa siya dito na taas din eh. Ganyan no. Tumaas din siya dito, di ba? Ito, may balita siguro dito eh. Tapos kasi yung May 25 kasi na balita na yun. Saan ba yung May 25? Dito. Dito lang siya eh. Hindi naman siya umangat eh. So dito lang yung umangat nung September oh, may ano. So malay natin na ito ay gagawin niya ulit yan ano. So ito dito kasi parehas yan dito ginawa niya. So baka ito gagawin niya doon sa kabila din. So ibig sabihin pwede niyang balikan yung piso na yan ano ni si Now and forever. So titingnan natin kung kaya niyang i-break iyang channel na yan ito sa darating na linggo. Dapat ma-break talaga niya yung 0.83 para umangat si Now. Titingnan natin si Trilimview kung meron bang target price. So, wala siyang target price pero ang sa kanya is buy kayo Now. Technical, wala namang sinabing 0.66 ang sale. Titingnan natin sa 1 month kung ano ba yung mayroong sale na 1.05 1.48 o 0.29, ibig sabihin may chance na aabutin niya yung presyo na yan. So kung 1 week naman, mayroong 0.71, may 1.02. So yun yung technical analysis niya. No? So ibig sabihin yan, mayroong pag-asa to si Now na talagang aangat si Now dito sa taas. Ano? So kaya ang nakita ko dito din kay Now, gumawa siya ng bullish flag, bullish flag yan eh. Yung poste na yan. So ito yung poste, ginawa niya tapos dadalhin mo yung na yan, yung presyo na to, hiramin mo yung poste, dalhin mo doon sa taas. Kung mag-breakout siya talaga yan. So talagang so sayang yung ko nga eh, kung hinintay ko lang talaga yung pagkamali ko 0.91, sana bumalik tabla-tabla, hindi ako natalo ng 17,000 kay Now. So di bali, ganoon talaga magkaroon tayo ng pagkakamali. So hindi gumana yung yung pasensya So kasi nga tama na sana yung ginawa ko, nagpiso cost averaging na ako, kaso lang nainip ako So dito sa Philippine stock market talaga kailangan mahabang pasensya dito. Darating lang talaga yan. Babalikan ka sa presyo mo at magkasalubong na kayo basta mag-piso cost averaging ka lang sa mga katulad na stock nito. Yan ang lesson learned natin. Kaya now na, buy na sa mga blue chip stock. Pero paalala po ay hindi na po ako nagbibili ng mga small caps na sa mga blue chip na ako nag-trade. So hindi po ito financial advisory. Ito po ay educational and entertainment purposes lamang. Bahala na kayo kung gusto nyo bilhin si Now, pero sa akin, wala out na ako dito sa mga penny stock. So dito na tayo sa mga blue chip stock. Yan, blue chip stock. Kasi katulad ngayon, ang mga blue chip stock ngayon, humahataw. Yan, ito yung mga blue chip stock. BDO, up siya, Metrobank. So mga bangko, nagsi-up yung mga bangko eh. RCB, 5% PBB. So titingnan natin mamaya yung mga bangko hindi pala yan mga blue chip, ito pala ang blue chip Yan maraming nag-blue kaya umangat sayo. Yan 3% Ayala, Isin, MI, Pirador, GT Cap, sino pa yung mga Metrobank, umangat
Mundi, RCR, ECC, SM, TEL. So marami yung mga blue chip umangat, kaya itong Philippine Philippine stock natin umangat siya ng 0.69% at baka next week maging 6,000 na to, balik na to. So ibig sabihin pag 6,000 yan, tumutubo na yung umaangat na yung mga presyo natin. So yan lang po, mahaba na medyo masyado ang ating pag sit dito, So, paki-subscribe na lang kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-share kung nagustuhan mo yung video natin. So, sayang yung mga 29 views natin hindi nag-subscribe. Sana naman madagdagan ng ating subscribers. Adios mi amigos, mi amigas, Patsada, Pilipinas!